Nagsimula ang Pasko ko ng may matinding hiya. Ginamit ni Marco, ang sarili kong anak, ang hapunan ng pamilya para magnakaw. Walang utang na loob. 5 taon akong naging ilaw ng tahanan, nag-iingat sa mana ni Ernesto, pero para sa kanila, kailangan lang akong umalis. Umalis ako. Akala niya mahina ako. Hindi niya alam. Ang munting lola ay may lihim na yaman. 128 milyon na stocks protektado ng testamento ni Ernesto. Babawiin ko ang dangal. Hahanapin ko ang hustisya. At magbibigay ako ng leksyon. Nag-iisa ka rin ba sa sarili mong tahanan? I-like, i-share ito. Kwentuhan mo ako. Saan ka nanonood? Noong hapunan ng Pasko sa bahay ng aking anak na si Marco, masaya kaming nagsasalo bilang isang pamilya nang bigla akong nakatanggap ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sinagot ko ito at isang boses ang pumunit sa katahimikan. Kailangan mong umuwi ka agad. Nang tanungin ko kung sino siya, inulit lang niya, magtiwala ka sa akin at umalis ka na ngayon. At bigla niyang ibinaba. Tumayo ako mula sa mesa at umalis. Nang makauwi ako, hindi ako makapaniwala sa aking nakikita. Ngunit bago ako magpatuloy, tiyaking nakasubscribe ka sa channel at isulat sa comments kung saan mo pinapanood ang video na ito. Gusto naming malaman kung hanggang saan umaabot ang aming mga kwento. Isang araw bago ang malagim na pangyayaring iyon, pumunit sa katahimikan ang ring ng telepono na parang matalim na kutsilyo. Ang aking anak na si Marco ang tumawag sa akin. At malamig at malayo ang boses niya sa kabilang linya. Ma, nagdesisyon ako na ngayong taon ay ipapasapasko muna namin sa aming sarili. Walang ikaw. Bawat salita ay bumagsak sa akin na parang bato sa tiyan. Nanatili akong paralisado sa aking lumang leather na silya. Ang mga makukulay na ilaw ng Pasko na nagliliwanag sa bintana ay tila nang uuyam sa aking kalungkutan. Pero, anak, lagi naman tayong nagsasama? May nagawa ba akong masama? Wala, tugon niya ng malamig. Gusto ko lang ng tahimik na bakasyon. Lubos na sinusuportahan ni Olivia ang desisyong ito. Sumikip ang dibdib ko. Si Olivia, ang aking manugang, na taon-taon ay itinatawag biyaya sa akin ang wishbone ng pabo. Siya ring tumawag sa akin noong nakaraang buwan para itanong ang recipe ng relleno ni Ernesto, ang aking yumaong asawa. Nang ibaba ko ang telepono, nanatili akong walang kibo sa aking silya nang matagal, pinapanood ang mga ilaw ng Pasko sa labas na lumalabo dahil sa basa ng aking mga mata. Ang grandfather clock sa pasilyo ay tumunog ng 8 beses. Bawat tunog ay tila umaalingaw-ngaw sa katapusan sa boses ng aking anak. Sa bintana, nakita ko ang mga snowflake na nagsisimulang bumagsak ng makakapal. Ang mga bahay ng aming mga kapitbahay ay nagliliwanag sa dilaw at mainit na liwanag. Mga pamilyang nagtitipon sa paligid ng mga mesa, nagbabahagi ng mga kwento at tawanan. Ano ba ang nagawa kong mali, Ernesto? Bulong ko sa aking refleksyon sa malamig na bintana. Gamit ang isang daliri, gumuhit ako ng mga walang saysay na pattern sa baso habang binabalikan ng aking isip ang bawat interaksyon kay Marco sa nakalipas na mga buwan. Siguro ay masyado akong mapilit sa pagpapanatili ng mga tradisyon ng pamilya. Masyadong hindi nagpapatinag sa pag-iingat ng alaala ni Ernesto sa pamamagitan ng aming mga ritual sa Pasko. Pinanood ko ang bawat snowflake na sumasayaw sa amber na liwanag ng kalye. Naalala ko kung paano idinidikit ni Marco ang kanyang ilong sa bintanang iyon noong bata pa siya. Binibilang ang mga snowflake at nagmamakaawa sa akin na basahan siya ng mga kwento tungkol sa mga pakikipagsapalaran sa taglamig. Ang batang iyon ay tila isang estranghero na ngayon, dahan-dahang lumipas ang gabi. Ganap na namatay ang apoy, nag-iwan lamang ng malamig na abo at amoy ng nasunog na kahoy. Naglakad ako papunta sa kusina, gumagawa ng sabaw na alam kong hindi ko kakainin. Habang umuugong ang microwave, patuloy na bumabalik ang isip ko sa boses ni Marco, naghahanap ng mga pahiwatig na baka hindi ko napansin. Nagpasya akong tingnan ang telephone directory. Baka dapat ko siyang tawagan muli, humingi ng tawad sa anumang nagawa kong mali. Nang hilahin ko ang mabibigat na yellow pages mula sa drawer, may isa pang bagay na nahulog kasama nito. Ang lumang photo album ni Ernesto.
Nanginginig ang aking mga kamay nang buksan ko ito. Sa unang pahina, si Marco sa edad na 5, na may ngiti na abot tenga. May hawak na laruang eroplanong gawa sa kahoy sa ilalim ng aming Christmas tree. Maingat kong binuklat ang pahina. Si Ernesto sa aming lumang kusina na may harina na nagpupulbo sa kanyang kayumangging buhok na parang niyebe, tumatawa habang inilalabas ang dough para sa sugar cookies. Ang susunod na larawan ay ganap na nagpakaba sa akin. Kaming tatlo nang magkasama, si Ernesto, hawak si baby Marco sa kanyang dibdib. Ang aking mas batang sarili na may braso sa paligid ni Marco, lahat kami ay nakangiti sa kamera. Mukha kaming walang kalaban-laban noon na parang walang makapaghihiwalay sa amin. Naalala ko ang umagang iyon ng Pasko, 15 taon na ang nakalipas, si Marco na bumababa sa hagdan sa kanyang Superman pajamas. Si Ernesto na gumagawa ng kanyang sikat na cinnamon rolls habang ako ay nagkunwari na nagulat sa excitement niya. Kailan namatay ang pagkamangha na iyon? Kailan naging malamig na estranghero ang aking anak? Binuklat ko pa ang mga pahina. Bawat larawan ay isang maliit na kutsilyo na bumabaon ng mas malalim. Ang huling Pasko ni Ernesto, 5 taon na ang nakalipas. Nang ang cancer ay nagpahina na sa kanyang mga kamay. Ngunit iginiit pa rin niya na balutin ang bawat regalo ng mag-isa. Hindi gaanong bumisita si Marco noong taong iyon. Nagbibigay ng mga dahilan tungkol sa trabaho at mga obligasyon. Panatilihing magkasama ang pamilya Esmeralda, bulong ni Ernesto sa akin sa kanyang huling linggo na may mga mata na malabo dahil sa morphine. Ipromisa mo sa akin na hindi mo hahayaan na lumaki ang distansya sa pagitan mo at ni Marco. Ipinangako ko. Lubos akong nabigo. Pumito ng mariin ang microwave, ngunit hindi ko ito pinansin. Wala nang mahalaga, maliban sa mga nagyeyelong sandaling ito kung saan kami ay buo. Maingat kong isinara ang album, ngunit kinuha ko ang larawan ni Ernesto na tumatawa sa aming kusina. Inilagay ko ito sa nightstand kung saan makikita ko ang kanyang ngiti paggising ko. Habang naghuhubad ako para matulog, ang gilid ng kama ni Ernesto ay tila malawak at walang laman, tulad ng 5 mahabang taon. Ngunit ngayong gabi, ito ay tila mas walang laman na parang ang pagkawala ni Marco ay nagdoble sa kalungkutan na matagal nang naninirahan sa mga silid na ito. Ang liwanag ng umaga ay sumisilip sa mga bintana, naglalabas ng mga kulay abo na anino sa aking hapagkainan. Ang pahayagan ay nakatiklop sa tabi ng isang plato ng oatmeal na lumalamig habang binabasa ko ang mga obituaryo, isang ugali na tila mas mahalaga bawat taon. Ang electronic ring ng telepono ay nagpabigla sa akin na nagpatama sa aking kutsara sa plato. Pagkatapos ng pag-uusap kagabi, ang anumang hindi inaasahang tawag ay tila isang banta. Sinuri ko ang caller ID nang nanginginig ang mga daliri at bumilis ang tibok ng aking puso nang makita ang pangalan ni Marco. "Hello," sagot ko. Ang aking boses ay mas maingat kaysa sa aking nilayon. "Ma." Sa pagkakataong ito, napansin ko ang isang init na gumagapang sa gilid ng isang salita. Gusto kong humingi ng tawad sa tawag kagabi. Lubos akong nagkamali. Ang ginhawa ay bumaha sa akin ng napakabilis kaya kinailangan kong kumapit sa gilid ng mesa upang suportahan ang sarili ko. "Anak, masaya ako na tumawag ka. Nag-aalala ako na may nagawa akong..." "Hindi ma, wala kang ginawa. Stress lang ako sa trabaho, inilabas ko sa maling tao." Pinapaalala sa akin ni Olivia kung gaano kahalaga ang ating mga tradisyon sa pamilya. "Gusto naming pumunta ka sa hapunan ng Pasko pagkatapos ng lahat." "Oo naman, pupunta ako," sagot ko kaagad. Ang kagalakan ay bumubulwak na parang champagne. "Dadala ko ang recipe ng pabo ng iyong tatay at ako ang gagawa ng cranberry sauce." "Perpekto iyan. Dalhin mo ang lahat ng ginagawa mo," sabi niya at pagkatapos ay huminto. Excited na si Olivia. Inaantay na ng mga bata ang mga kwento ni Lola Esmeralda. May isang bagay sa kanyang sigasig ang tila nagmamadali, tila sinasanay na parang nagbabasa siya ng isang script. "Marco, anong nagpabago sa isip mo nang bigla? Kahapon, tila sigurado ka." "Naisip ko lang ang pagkakamali ko, iyon lang," sagot niya. Ang kanyang mga salita ay tumatakbo sa aking tanong. "Kailangan kong umalis.
Tawag sa trabaho. Magkita tayo sa araw ng Pasko, mga bandang tanghali. Teka anak, pwede ba tayong mag-usap lang? Mahal kita ma, magkikita tayo agad. Nakat ang tawag. Nanatili akong nakahawak sa telepono, nakatingin dito na parang kaya nitong magbigay ng mga sagot. Sa isang sandali, purong kagalakan ang dumaloy sa aking mga ugat. Nailigtas ang Pasko, naibalik ang aking pamilya. Ngunit sa katahimikan na sumunod, ang pagdududa ay sumingit na parang malamig na hangin mula sa basag na bintana. May isang bagay sa boses ni Marco ang hindi natural. Tama ang mga salita, angkop ang paghingi ng tawad, ngunit ang paghahatid ay tila walang laman, mekanikal, na parang nag-check siya ng mga item sa isang listahan. Naglakad ako patungo sa bintana ng kusina kung saan ang niyebe kagabi ay nagpabago sa hardin sa isang puting paraiso. Ang mga bata ng mga Perez ay gumagawa na ng snowman. Umabot sa akin ang kanilang tawanan. Normal na pamilya na gumagawa ng normal na bagay sa isang normal na umaga ng Disyembre. Baka masyado akong nag-iisip, bulong ko sa alaala ni Ernesto. Habang sinasagawa ko ang aking routine sa umaga, mga plato sa lababo, pahayagan para sa recycling, hinugasan na tasa, ang hindi komportable na pakiramdam ay lumakas. Iniiwasan ni Marco ang anumang pagtatangka sa mas malalim na pag-uusap. Tumatakas mula sa telepono na parang takot sa mga hindi komportable na tanong. May sinabi siya na umalingaw-ngaw sa aking alaala. Pinapaalala sa akin ni kailan pa kailangan ni Olivia na paalalahanan si Marco ng isang bagay na napakahalaga. At bakit niya binanggit ang kanyang suporta ng ganoon ka-espesipiko, na parang kailangan niya ng pahintulot para imbitahan ang sarili niyang ina. Ang sumunod na 3 araw ay purong determinasyon. Nagising ako noong Disyembre 22 na may enerhiya na hindi ko naramdaman simula nang mamatay si Ernesto, humihuni ng mga kanta ng Pasko habang nagtitimpla ng kape. Ang aking notepad ay mabilis na napuno ng mga plano sa menu at listahan ng pamimili, bawat item ay na-verify at nire-verify. Pabo, cranberry sauce, relleno ni Ernesto, bulong ko, tinatapik ang panulat sa mesa. Kailangang maging perpekto ang lahat. Ito ang pagkakataon ko na patunayan na mahalaga pa rin ang mga tradisyon ng pamilya, na ang ilang ugnayan ay hindi masisira ng pagluluksa o ng panahon. Ang tindahan ng karne sa may kanto ng Robles Street ay masigla sa mga namimiling pang-Pasko. Nang turn ko na, yumuko ako sa counter na may intensity ng isang babae sa isang misyon. Kailangan ko ang pinakamahusay mong pabo, sabi ko sa mabilog ang mukha na karnichero. Para ito sa isang napaka-espesyal na pagtitipon ng pamilya. Ang 20 kilong pabo na ipinakita niya sa akin ay tila galing sa isang magazine, mataba at perpekto. Nagbayad ako ng hindi tumatawad, nai-imagine na ang sandali na dadalhin ko ito sa kusina ni Marco. Noong Disyembre 23, nagpunta ako sa mall, kung saan ang mga tao ay gumagalaw sa pagitan ng mga tindahan na maliwanag na nililiwanagan. Sa toy store, pumili ako ng scale model kit ng isang vintage Cessna para kay Diego, isang eroplano na nagpapaalala sa eroplanong gawa sa kahoy sa lumang larawan. Para kay Sofia, pumili ako ng isang art set na may mga colored pencil na nakaayos na parang bahaghari sa isang kahon na kahoy. Noong gabing iyon, namitas ako ng mga herbs mula sa aking winter garden para sa marinade ni Ernesto. Ang recipe, na nakasulat sa kanyang maingat na sulat kamay, ay nakasandal sa mangkok ng asukal habang tinatadtad ko ang bawang at pinipitas ang mga dahon ng rosemary. Ernesto, sana tama ang pagkakatanda ko dito, bulong ko sa kanyang larawan sa bintana. Kailangang maging perpekto ito. Ang marinade ay nagkaisa bilang isang mabangong berdeng paste, bawang, rosemary, thyme, olive oil, at ang lihim na sangkap ni Ernesto, isang dash ng white wine. Iminasahe ko ito sa ilalim ng balat ng pabo gamit ang maingat na mga daliri. Pakiramdam na parang nagsasagawa ako ng isang sinaunang ritual ng pagkakasundo. Ang umaga ng bisperas ng Pasko ay dumating ng kulay abo at malamig, ngunit ang aking espiritu ay nanatiling mataas.
Pinalot ko ang mga regalo ng may katumpakan ng militar, tinutupi ang mga sulok at tinatali ang mga ribon ng perpekto. Ang aking pinakamahusay na damit Pasko ay naplantsa at handa na, may cologne na ibinumba na parang baluti para sa labanan. Habang papalapit ang gabi, gayunpaman, ang pagkabalisa ay nagsimulang sumingit. Hindi tumawag si Marco para kumpirmahin ang mga detalye. Anong oras ako dapat dumating? Dapat ba akong magdala ng alak? Mayroon bang mga allergy sa pagkain ang mga bata na nakalimutan ko? Si Mang Francisco Lara ay lumabas sa bintana ng aking kusina habang nililinis ko ang mga mangkok ng marinade. Esmeralda, malalaking plano ba para bukas? Tanong niya sa bintana. Hapunan ng Pasko kasama si Marco at ang kanyang pamilya. Sagot ko, marahil ay masyadong mabilis. Magiging isang tunay na pamilya na muli kami. May isang bagay na kumislap sa ekspresyon ni Francisco, ngunit tumangulang siya. Iyan ay kahanga-hanga. Karapat-dapat ka sa kaligayahan. Pagkatapos niyang umalis, hindi ko maalis ang pakiramdam na ang kanyang tanong ay may bigat na higit pa sa kaswal na interes ng isang kapitbahay. Nang humiga ako sa bisperas ng Pasko, lahat ay handa na. Ang pabo ay nagpapahinga sa refrigerator, ang mga regalo ay naghihintay malapit sa pinto. Lahat, maliban sa aking mabilis na tibok ng puso, na tila determinado na makahanap ng gulo kung saan wala naman. Bakit hindi tumawag si Marco? Bakit tila nag-aalala si Francisco? Bakit ang pagtitipon na ito ay tila isang performance sa halip na isang reunion? Tinitigan ko ang kisame hanggang sa sumikat ang araw, sinasabi sa sarili ko na ang anticipation ay laging nagdadala ng anxiety. Bukas ay magiging perpekto. Kailangan. Ang umaga ng Pasko ay sumikat ng malinaw at maliwanag, ang niebe ay kumikinang na parang mga diamante na nakakalat sa subdivision. Nagbihis ako ng may seremonyal na pag-iingat, inaayos ang aking necktie at pinaplantsa ang aking buhok. Ang lalagyan ng pabo ay tila mas mabigat kaysa sa inaasahan ko habang dinadala ko ito sa kotse kasama ang mga bag ng regalo. Huminto ako sa harap ng pinto na nakasuspinde ang susi sa lock at lumingon pabalik. Nang mga walang laman na silid ay nakatingin sa akin sa pamamagitan ng mga bintana na may hamog, naghihintay sa aking pagbabalik. Isang bagay na malamig ang humipo sa aking likod, ngunit inalis ko ang pakiramdam at nagtungo sa kotse. Ngayon ay tungkol sa pamilya, ngayon ay tungkol sa pagpapagaling. Ang kalsada patungo sa bahay ni Marco ay umaangal sa ilalim ng aking mga gulong. Ang mga kristal ng yelo ay kumikinang sa araw. Ang mga ilaw ng Pasko ay nagbalangkas sa bawat bintana at frame ng pinto, na lumilikha ng isang perpektong postcard scene na nagpasikip sa aking dibdib sa pag-asa. Maingat kong inilabas ang lalagyan ng pabo at ang mga bag mula sa kotse. Ang malamig na hangin ay kumakagat sa aking pisngi habang papalapit ako sa pinto. Bago pa ako kumatok, bumukas ito, inihayag ang mainit na ngiti ni Olivia na may pulbos ng harina sa kanyang pulang sweater na parang niebe ng panaderya. Esmeralda, buti at nandito ka na, pumasok ka bago kalamigin. Ang bahay ay mabango sa cinnamon at pine. Ang music ng Pasko ay lumulutang mula sa nakatagong mga speaker, habang ang mga makukulay na ilaw ay naglalabas ng mga anino ng bahaghari sa makintab na sahig na kahoy. Si Diego ay lumitaw sa tabi ko na parang mahika, tumatalon sa dulo ng paa na may excitement na halos hindi mapigilan. Lola Esmeralda, nagdala ka ba ng regalo? Maaari ba nating buksan ngayon? Sabi ni Mama kailangan nating maghintay. Tugon ni Olivia na tumatawa. Kinukuha ang mabigat na lalagyan ng pabo mula sa aking mga kamay. Ang bigat nito, anong ginawa mo dito? Ang sekreto ay ang marinade ni Ernesto. Paliwanag ko. Iniaalis ang aking scarf habang si Sofia ay sumisilip ng mahiyain mula sa sulok. Chapter 24 Oras ng Bawang, Rosemary at Pasensya. Sina Pasita at Benito Reyes, ang mga magulang ni Olivia, ay bumati sa akin ng may init. Si Marco ay lumitaw sa huli, inaayos ang kanyang necktie nang may mga galaw na tila masyadong tumpak, masyadong kontrolado. Ang kanyang ngiti ay umabot sa kanyang bibig, ngunit huminto sa kung saan bago ang kanyang mga mata. Salamat sa pagpunta, Ma. Malaking bagay ito sa amin.
May isang bagay sa kanyang tono ang nagpatukoy sa akin na pag-aralan ang kanyang mukha ng mas maingat, ngunit hinawakan ni Diego ang aking kamay at hinila ako patungo sa dining room bago ko pa masuri ang narinig ko. Ang mesa ay kumikinang sa ilalim ng malambot na liwanag ng kandila na may mga setup na plato ng porselana ni Olivia at mga napkin na nakatiklop sa perpektong triangles. Ang aking pabo ay naging sentro ng atensyon, ang ginintuang balat ay kumikinang sa ilalim ng chandelier. "Gusto mo bang hiwain ito, Esmeralda?" tanong ni Olivia, inaalok sa akin ang electric knife. "Ikaw ang artista dito." Naghiwa ako ng matatag ang mga kamay. Ang bawat hiwa ay nagpapakita ng karne na napakalambot kaya halos nahuhulog na ito sa buto. Ginawa ng marinade ang kanyang mahika. Ang mga herbs ay lumilikha ng isang mabangong crust na nakakuha ng bulong ng pagpapahalaga. Ang pag-uusap ay dumaloy na parang alak sa hapunan. Nagtanong si Benito tungkol sa aking mga proyekto sa retirement. Pinuri ni Pasita ang bawat ulam. Masiglang nagkuwento ang mga bata tungkol sa eskwela at mga kaibigan, ang kanilang mga boses ay maliwanag sa excitement ng bakasyon. Kahit si Marco ay tila nagre-relax, nagbabahagi ng mga kwento tungkol sa trabaho na tila halos natural, ngunit napansin ko ang mga nakakabahala na detalye. Kung paano niya tinitingnan ang kanyang relo kapag iniisip niya na walang nakatingin. Kung paano siya bahagyang nagugulat kapag may telepono na nagba-vibrate sa notification. Ang kanyang tawa ay may tamang mga nota, ngunit may isang bagay sa ilalim ang tila walang laman tulad ng isang echo sa isang walang laman na silid. "Lola, maaari ba naming buksan ang mga regalo ngayon?" Tanong ni Sofia pagkatapos ng dessert. Ang kanyang boses ay malambot ngunit puno ng pag-asa. "Please, please, please," dagdag ni Diego na tumatalon sa kanyang silya hanggang sa nilagyan ni Olivia ng isang nakapapawi na kamay sa kanyang balikat. Sa sala, ang wrapping paper ay mabilis na kumalat na parang makulay na niyebe sa karpet. Lumaki ang mga mata ni Diego nang buksan niya ang scale model airplane. "Isang Cessna na tulad ng nasa airshow. Maaari ba tayong gumawa nito ng magkasama?" "Oo naman," pangako ko, pakiramdam na ang init ay kumakalat sa aking dibdib. Iyan ang papel ng mga lola. Si Sofia ay niyakap ang kanyang art set, nagpaplano na ng mga obra maestra. Ida-drawing ko ang buong pamilya natin, pati na rin si Lolo Ernesto, para kasama rin siya sa atin. Tumahimik ang silid sandali. Ang kawalan ni Ernesto biglang naroroon sa pagitan namin na parang isang hindi nakikitang bisita. Ngunit hindi ito ang matinding sakit na dinala ko sa loob ng 5 taon. Ito ay isang bagay na mas mabait, na parang ngumingiti siya sa amin mula sa malayo. "Gustong-gusto niya ito," sabi ko. Ang aking boses ay mas magaspang kaysa sa aking nilayon. Habang lumalalim ang gabi, ang init ng pagkain ay bumabalot sa amin na parang isang komportabling kumot. Nagtatalo kami ni Benito tungkol sa baseball habang tinutulungan ni Pasita si Olivia sa mga plato. Naglaro ang mga bata sa sahig kasama ang kanilang mga bagong kayamanan. Ang kanilang tawanan ay nagbibigay ng isang masayang soundtrack sa aming pag-uusap. Niluwagan ko ang aking necktie at sumandal sa silya, pakiramdam na mas masaya kaysa sa mga buwan. Ito ang nararapat na Pasko, pamilyang nagtitipon, mga tradisyon na pinarangalan, pagmamahal na ibinahagi sa pagitan ng mga henerasyon. Ang aking telepono ay nag-vibrate sa aking dibdib, isang mahinang ugong sa bulsa ng aking jacket. Hindi ko ito pinansin, ayaw sirain ang spell ng perpektong gabi na ito, ngunit umugong muli. Mapilit na parang isang bubuyog. "Paumanhin sandali," sabi ko kay Benito, na naglalarawan ng baseball prowess ng kanyang apo. Ang maliit na palikuran malapit sa pasilyo ay nag-aalok ng privacy. Ang pinto nito ay nagpatahimik sa mga tunog ng pag-uusap ng pamilya. Hindi kilalang numero ang nagliliwanag sa screen ng aking telepono. Halos tanggihan ko ang tawag. Sino ang tumatawag sa bisperas ng Pasko maliban sa telemarketers o scammers? Ngunit nang tumigil ito sa pagring at kaagad na nagsimulang muli, ang iritasyon ay nalampasan ang pag-iingat. "Hello, sino ito na tumatawag sa Pasko? Kailangan mong umuwi ka agad." Ang boses ay pinuputol ang good manners na parang isang talim. Isang lalaking apurado, hindi kilala.
Kumurap ako sa aking refleksyon sa salamin, nakikita kung paano nagbago ang aking ekspresyon mula sa pagkainis patungo sa pagkalito. Sino ito? Anong pinagsasabi mo? Hindi mahalaga iyan ngayon. Umuwi ka na lang. Humigpit ang pagkakahawak ng aking kamay sa telepono. Sa likod ng pinto, naririnig ko si Diego na nagpapaliwanag ng mga bahagi ng eroplano sa kanyang lola. Normal na tunog ng isang gabi ng Pasko na biglang naramdaman na napakalayo. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Anong nangyayari? Magtiwala ka sa akin at umalis ka na ngayon. Nakat ang tawag. Tinitigan ko ang telepono na parang kaya nitong ipaliwanag ang sarili. Ang aking refleksyon sa salamin ay tila mas matanda sa ilang paraan. Ang mga linya ng pag-aalala ay mas malalim sa paligid ng aking mga mata. Ang boses ng estranghero ay nagdala ng isang tunay na paniniwala na nagpasikip sa aking dibdib. Ano ang maaaring mali sa bahay? Apoy, pagnanakaw, may iniwan ba akong mapanganib na nakabukas? Ang aking isip ay bumilis sa mga posibilidad habang ang aking puso ay lumilipad. Ngunit ito ang hapunan ng Pasko, ang aking unang tunay na pagtitipon ng pamilya sa loob ng 5 taon. Paano ako aalis batay sa isang misteryosong babala mula sa isang estranghero? Sa pinto, narinig ko si Marco na tumatawa sa isang bagay na sinabi ni Benito. Ang tunog ay matalim at labis na maliwanag. Ang aking refleksyon ay tumingin sa akin nang may nag-aalala na mga mata. Ang mga ilaw ng Pasko sa pasilyo ay naglalabas ng pula at berdeng mga anino sa aking mukha. Ang boses ng estranghero ay umalingaw-ngaw sa aking alaala. Magtiwala ka sa akin at umalis ka na ngayon. Magtiwala kanino? Bakit? Anong posibleng emergency ang mangangailangan ng ganoong pagkaapurahan na hahanapin ng isang estranghero ang numero ko sa bisperas ng Pasko? Kahit habang dumarami ang mga tanong, ang aking katawan ay tumutugon na sa mga primitive na senyales ng alarma. Ang aking mga balikat ay humigpit, ang aking paghinga ay naging mababaw. Isang bahagi ng aking utak ang sumisigaw na ang tawag na ito ay hindi random. Naalala ko ang aking walang laman na bahay sa kadiliman ng Disyembre. Paano kung may isang tao sa loob, naghahalughog sa aking mga pag-aari? Paano kung ito ay binabaha o nasusunog? Ma, ayos ka lang ba diyan? Ang boses ni Marco ay dumating sa pinto, nag-aalala at perpektong na-synchronize. Sandali lang, sagot ko. Ang aking boses ay mas matatag kaysa sa aking nararamdaman. Huminga ako ng malalim, inihanda ang sarili ko para sa susunod. Ang pagkaapurahan ng estranghero ay nakahawa sa akin. Hindi ko ito maaaring baliwalain, hindi ko ito maaaring ipaliwanag, hindi ko maaaring magkunwari na ang hapunan ng Pasko ay mas mahalaga kaysa sa lumalaking katiyakan na may isang bagay na napakasama. Nang buksan ko ang pinto, ang mainit na eksena ng pamilya ay biglang naramdaman na kakaiba. Tawanan ng mga bata, mga matatanda na nag-uusap tungkol sa kape, ang malambot na kislap ng mga ilaw na naramdaman na napaka-cozy isang oras na ang nakalipas. Ayos lang ba, Ma? Si Marco ay tumingala. May isang bagay na kumikinang sa likod ng kanyang mga mata na maaaring maging pag-aalala o pagkalkula. Kailangan kong umuwi, sabi ko nang mas bigla kaysa sa aking nilayon. May emergency, may tumawag, may isang bagay na mali sa bahay. Tumahimik ang silid maliban sa scale model airplane ni Diego na gumagawa ng mga tunog ng paglipad habang inililipad niya ito sa pagitan ng mga kasangkapan. Anong klaseng emergency? Tanong ni Olivia na may dishcloth pa rin sa kanyang mga kamay. Ang aking mga daliri ay nadapa sa mga botones ng aking Amerikana, ang muscle memory ay nabigo sa ilalim ng stress. Hindi ko pa alam. Sabi lang nila kailangan kong umuwi ka agad. Tumayo si Marco. Ang kanyang mukha ay ang larawan ng nalilitong pag-aalala. Sino ang tumawag? Bakit hindi nila ipinaliwanag kung anong mali? Sa isang bahagi ng segundo, pinag-aralan ko ang ekspresyon ng aking anak, naghahanap ng isang bagay na hindi ko kayang pangalanan. Ang kanyang pag-aalala ay tila totoo, ngunit may isang bagay sa ilalim, isang tensyon na hindi tumugma sa kanyang mga salita. Kailangan ko nang umalis. Yumuko ako para halikan ng mga bata bilang pamamaalam.
Ang kanilang maliliit na mukha ay nakatingin sa akin ng may inosenteng pagkalito. Salamat sa isang kahanga-hangang hapunan ng Pasko. Humihingi ako ng paumanhin na kailangan kong umalis ng ganito. Ang malamig na hangin ng Disyembre ay tumama sa aking mukha na parang sampal habang tumatakbo ako patungo sa kotse. Sa rearview mirror, nakita ko ang pamilya na nagkukumpulan sa pinto. Si Olivia ay niyayakap ang sarili laban sa lamig, si Benito ay umaalog ng kanyang ulo, ang mga bata ay dinidikit ang kanilang mga mukha sa bintana. Si Marco ay bahagyang hiwalay sa grupo, ang kanyang silweta ay madilim laban sa mainit na liwanag na nagmumula sa loob. Ang mga kalye ng subdivision ay walang laman sa harap ko. Ang mga ilaw ng Pasko ay kumikinang mula sa bahay hanggang sa bahay na parang malalayong bituin. Ang radyo ay tumutugtog ng Silent Night, ngunit wala sa gabing ito ang naramdaman na tahimik o sagrado. Humigpit ang aking mga kamay sa manibela hanggang sa pumuti ang aking mga buko. Ang misteryosong boses na iyon ay umuulit sa aking isip sa bawat kilometro. Magtiwala ka sa akin at umalis ka na ngayon. Ngunit kanino at bakit? Ang speedometer ay lumampas sa limitasyon habang ang mga walang laman na intersection ay lumipas ng mabilis. Dumaan ako sa isang dilaw na ilaw, pagkatapos ay isa pa, hinihimok ng isang primitive na instinct na sumisigaw. Panganib. Ito ba ay pagnanakaw? May nakakita sa madilim, walang laman na bahay sa bisperas ng Pasko, isang madaling target habang ang may-ari ay nagdiriwang kasama ang pamilya. Ngunit paano nakuha ng isang estranghero ang numero ng aking telepono? Paano niya malalaman na wala ako sa bahay? Ang aking isip ay bumalik sa pag-uugali ni Marco sa hapunan, kung paano niya tinitingnan ang relo, ang pilit na tawa na iyon, ang ginhawa na kumislap sa kanyang mukha nang ipahayag ko ang aking pag-alis. Nag-i-imagine ba ako ng mga koneksyon na hindi umiiral? O ang aking anak ay tila halos sabik na makita akong umalis? Pumasok ako sa aming subdivision, napansin kung gaano kakaunti ang mga bahay na nagpapakita ng senyales ng buhay. Ang bisperas ng Pasko sa mga subdivision ay nangangahulugan ng mga pamilyang nagtitipon sa loob, mga kurtina na sarado laban sa lamig. Perpektong kondisyon para sa isang krimen. Ang aking bahay ay madilim sa dulo ng kalye, eksakto kung paano ko ito iniwan, ngunit may isang bagay na naramdaman na mali, isang subtlety na nagpatayo sa aking balahibo bago ko pa man matukoy kung ano ang nagbago. Nagpark ako sa likod ng puno ng kahoy ni Mang Francisco sa halip na sa aking sariling garahe. Isang instinct ang humihingi ng pagiging maingat. Ang makina ay tumiktak habang lumalamig. Ang tanging tunog sa malinaw na hangin ng gabi. Ang lamig ay kumagat sa aking mukha nang lumabas ako sa kotse. Bawat pandama ay biglang alerto. Ang pamilyar na kalye ay tila iba sa lente ng potensyal na panganib. Mas malalim na mga anino, mga karaniwang bagay na nabago sa mga taguan o potensyal na sandata. Ang aking bahay ay nakayukod na madilim laban sa bituin na kalangitan, ngunit may isang bagay na mali sa kanyang silweta. Isang bintana sa basement na dapat ay nagpapakita ng liwanag ng kalye ay nagpakita lamang ng kadiliman. Basag na salamin ang kumikinang sa niebe sa ibaba na parang nakakalat na mga diamante. May isang tao sa loob. Hinanap ko ang aking telepono gamit ang namamanhid na mga daliri, nagdial ng 911 habang nakayuko ako sa likod ng bakod ni Francisco. Isang sinag ng flashlight ang naglakbay sa bintana ng aking silid-tulugan sa itaas, maayos at sinasadya. Kung sino man ang naroon ay hindi nagpapanik, naghahanap sila. 911, ano ang inyong emergency? May isang tao sa aking bahay, bulong ko, pinapanood kung paano nawala ang liwanag at muling lumitaw sa iba't ibang bintana. Nakikita ko silang gumagalaw sa loob gamit ang flashlight. Kinuha ng opisyal ang aking address at inutusan akong lumayo sa bahay hanggang sa dumating ang mga pulis. Mga 15 minuto, isang kawalang hanggan para sa isang magnanakaw na kunin ang lahat ng mahalaga at mawala sa gabi. Ibinalik ko ang tawag at binuksan ang trunk ng aking kotse. Nanginginig ang aking mga kamay habang naghahanap ng nakalimutang mga tool. Ang aking mga daliri ay kumapit sa malamig na metal.
Isang tire iron na naiwan mula sa pagpapalit ng gulong noong nakaraang tagsibol. Ang bigat ay naramdaman na matatag, nakaka-relax. Kung sino man ang sumisira sa aking tahanan ay makakahanap ng mas maraming pagtutol kaysa sa kanyang naisip. Gumapang ako sa perimeter ng bahay, gamit ang mga dekorasyon ng Pasko at mga palumpong na nababalutan ng niyebe bilang takip. Ang basag na bintana ng basement ang nagsabi ng kwento. Hindi pantay ng ngipin ng salamin na nakaturo sa loob, niyebe na nakakalat sa sahig kung saan pumasok ang nanghihimasok. Ang sinag ng flashlight ay gumagalaw ng sistematiko sa aking silid tulugan, humihinto sa drawer kung saan naroon ang kahon ng alahas ni Ernesto. Pagkatapos ay sa closet kung saan ko iningatan ang mahahalagang dokumento. Hindi ito random na vandalism o desperasyon na dulot ng droga. May naghahanap ng mga tiyak na bagay. Humigpit ang aking mga kamay sa tire iron habang ang isang proteksyon na galit ay bumaha sa aking sistema. Ito ang aking bahay, ang aking santuwaryo, ang aking buhay kasama si Ernesto na iniisip ng isang kriminal na maaari niyang nakawin na parang walang kabuluhan. Pumuwesto ako sa mga anino sa tabi ng basag na bintana. Ang aking mga tainga ay nakatuon sa mga tunog sa loob. Mga yabag ang umaling-awngaw sa itaas. May isang taong gumagalaw nang may layunin sa mga silid na naglalaman ng aparta taon ng mga alaala. Ang sinag ng liwanag ay naglakbay pabalik-balik na parang isang parola, laging naghahanap. Ano ang hinahanap nila? Pera, alahas, electronics o isang bagay na mas tiyak, mas personal? Ang mga yabag ay lumipat patungo sa hagdanan, pababa sa basement patungo sa aking direksyon. Ang aking hininga ay lumabas sa maikling pagbuga na nagvavaporize sa nagyayelong hangin. Bawat kalamnan ay humigpit habang pinindot ko ang sarili ko laban sa pundasyon ng bahay. Ang tire iron ay nakataas. Kung sino man ang lalabas mula sa bintanang iyon ay makikita ang sarili na nakaharap sa isang napakagalit na may-ari. Ang ilaw sa basement ay kumikislap ng sandali. Pagkatapos ay namatay muli. Maingat, matalino, ngunit hindi sapat na matalino upang asahan ako sa mga anino. Papel ang umalog sa loob, mga dokumento na sinusuri, pinipili. Ang tunog ay nagpasikip sa aking tiyan sa pakiramdam ng paglabag. Iyon ay mga pribadong papel, personal na talaan, mga fragment ng buhay na binuo namin ni Ernesto nang magkasama. Paano naglakas loob ang isang estranghero na ilagay ang marumi niyang mga kamay sa aming pribadong mga usapin? Isang silya ang kinaladkad sa sahig ng basement. Ang mga drawer ay binuksan at isinara ng may mahinang kalabog. Ang sistematikong paghahanap ay nagpatuloy ng walang pagmamadali sa kabila ng panganib na matuklasan. Kung sino man ang nasa loob ay naramdaman na ligtas, kumpiyansa na mayroon siyang oras upang mahanap ang gusto niya. Ang sinag ng flashlight ay lumapit sa basag na bintana, naglalabas ng mahabang anino sa nababalutan ng niyebe na hardin. Mas lalo akong dumikit sa pader na ladrilyo, ang tire iron ay nanginginig sa aking pagkakahawak dahil sa lamig at adrenaline. Isang bag ang lumitaw muna. Madilim na canvas na puno ng mga papel at maliliit na bagay. Pagkatapos ay isang binti ang maingat na sumusubok sa frame ng bintana bago sumuko na lumabas. Pinigilan ko ang aking hininga. Bawat kalamnan ay handa na para sa aksyon. Isang segundo pa at magkakaroon ako ng aking mga sagot kung sino ang nag-iisip na maaari niyang nakawin si Esmeralda Damian sa bisperas ng Pasko. Ang pangalawang binti ay lumabas mula sa bintana, sinundan ng isang katawan na nakilala ko ng may kasuklam-suklam na kalinawan. Si Arnold Rivera, matalik na kaibigan ng aking anak, ay tumayo sa aking hardin, may hawak na isang bag na puno ng tila mga dokumento at mga mahahalagang bagay. Arnold! Lumabas ako sa dilim na nakataas ang tire iron. Ang aking boses ay pumutol sa katahimikan na parang isang latigo. Lumingon siya, halos mawalan ng balanse sa madulas na lupa. Nahulog ang bag mula sa kanyang takot na pagkakahawak. Ang mga papel ay kumalat sa niyebe na parang confetti. Ang kanyang mukha ay naging maputla na parang multo sa mahinang liwanag ng mga kapitbahay. Esmeralda, hindi ko sinasadya, hindi ito ang ideya ko. Kaninong ideya? Lumapit ako. Ang tire iron ay mabigat sa aking mga kamay.
Ang mga dokumento ay nakakalat sa kanyang paanan. Ang testamento ni Ernesto, bank statements, stock certificates. Itinaas ni Arnold ang kanyang mga kamay, umatras laban sa pader na walang mapupuntahan. Sabi niya, nasa hapunan ka ng ilang oras. Sabi niya, hinding-hindi mo malalaman. Sino ang nagsabi niyan? Ngunit kahit habang nagtatanong ako, ang malamig na pag-unawa ay nagkikristal na sa aking dibdib na parang yelo na nabubuo sa paligid ng aking puso. Alam ni Marco na nasa hapunan ka, lumabas ang mga salita sa panik. Pinlano niya ang buong pagtitipon ng Pasko na ito para magawa ko. Ang tire iron ay dumulas mula sa aking mga daliri nang bigla, walang lakas, bumagsak sa niyebe ng mahina. Ipinadala ka ng aking anak? Tumango si Arnold ng miserable. Ang luha ay dumaloy sa kanyang mukha sa malamig na hangin. Kailangan niya ang testamento ni Ernesto, ang mga shares ng Boeing. Sabi niya, ibibigay mo raw ang milyon-milyon sa charity sa halip na sa pamilya. Bawat salita ay tumama na parang pisikal na suntok. Nanghina ako, nakatingin sa mga papel na nakakalat sa niyebe. Ang maingat na sulat kamay ni Ernesto sa mga legal na dokumento, mga stock certificate na nagkakahalaga ng mas maraming pera kaysa sa nakikita ng karamihan sa isang buhay. Ang mga ipon ng aming buhay ay nabawasan sa mga target ng pagnanakaw. Ang hapunan ng Pasko? Ang aking boses ay lumabas na parang isang garalgal na bulong. Ang paghingi ng tawad, ang imbitasyon, lahat ay peke? Desperado siya, Esmeralda. Si Arnold ay gumapang sa kanyang mga tuhod. Sinusubukan na tipunin ang mga nakakalat na dokumento gamit ang nanginginig na mga kamay. Mga utang sa sugal, masamang investments. May utang siya sa mga taong hindi nagpapatawad ng mga late payment. Ang aking mga binti ay nanghina habang ang buong lawak ng pagtataksil ay lumalabas. Tinitigan ako ni Marco sa mata sa buong hapagkainan na iyon. Tinanggap niya ang aking pabo at mga regalo. Pinayagan niya ang kanyang mga anak na umupo sa aking kandungan. Lahat habang alam niya na ang kanyang kaibigan ay naghahalughog sa aking bahay. Magkano ang utang niya? Ang boses ni Benito ay may awtoridad ng isang tao na naghandle ng mga pinansyal sa buong buhay niya. Halos 11 milyong piso, PUM 7,000. Ang boses ni Arnold ay halos hindi marinig. Nalaman niya ang tungkol sa mga shares ng Boeing sa mga papel ng mana ni Ernesto. Sabi niya, pera naman daw iyon ng pamilya na maiintindihan mo rin sa huli. Pera ng pamilya? Ang mana ni Ernesto, maingat na iningatan at namuhunan sa loob ng mga dekada, nabawasan sa pambayad ng utang sa sugal. Ang mga shares na binili niya gamit ang kanyang sweldo bilang guro, piso-piso, nagtitiwala na gagamitin ito ng kanyang asawa ng matalino. Kinuha ko ang isa sa mga nakakalat na sertipiko. Ang pangalan ni Ernesto ay nakalimbag sa maingat na kaligrapiya sa itaas. 128 milyong piso, 128,000. Halaga ng shares ng Boeing na binili sa loob ng 3 taon. Ang kanilang retirement nest egg, ang kanilang safety blanket laban sa isang hindi tiyak na kinabukasan. Balak niyang nakawin ang buong buhay na ipon ng aking asawa upang bayaran ang mga utang sa sugal. Tumango si Arnold nang hindi na sinubukan pang pulutin ang mga papel. Sabi niya, hindi mo raw ito mamimiss, na hindi naman daw kailangan ng matatanda ng ganoong karaming pera. Ang kabangisan niyan, ang pagtanggal sa 68 taon ng buhay bilang walang kabuluhan, ang pagbawas sa alaala ni Ernesto sa isang target para sa pagnanakaw, ay nagpabali sa isang bagay sa loob ko na parang yelo sa isang frozen na lawa. Ang aking telepono ay nagsimulang mag-ring, ang tunog ay matinis sa katahimikan ng taglamig. Tiningnan ko ang screen. Marco tumatawag. Siguro nagtataka siya kung bakit ka umalis ng maaga sa hapunan, sabi ni Arnold ng miserable. Magagalit siya na nahuli ako. Tinitigan ko ang pangalan ng aking anak sa screen. Ang aking hinlalaki ay nakasuspinde sa button ng sagot. Sa likod ko, ang mga sirena ng pulis ay umaangal sa malayo, lumalapit. Sa harap ko, nakakalat sa niyebe, ay ang mga labi ng tiwala ni Ernesto at ng aking pananampalataya sa pamilya. Patuloy na nagring ang telepono, mapilit na parang pagkakasala, demanding na parang kasakiman.
Ang mga sirena ay umaangal ng mas malapit, pula at asul na mga ilaw ay nagsisimulang kumislap sa mga hubad na sanga ng puno na parang isang baluktot na Christmas display. Ito ay nasa ibabaw ni Arnold, na nanatiling nakabaluktot sa niyebe, sa tabi ng aking mga nakakalat na dokumento. Ang kanyang mga pag-amin ay umaalingaw-ngaw pa rin sa nagyeyelong hangin. 2 police car ang lumiko sa kanto. Ang kanilang mga headlight ay naglakbay sa aking hardin at nagliwanag sa basag na bintana na parang ebidensya sa isang crime scene photo. Ang mga opisyal ay lumabas ng may sanay na kahusayan. Ang kanilang mga kamay ay nakapatong sa kanilang mga sinturon. Ang kanilang mga mata ay mabilis na sinusuri ang sitwasyon. "Ginang, kayo ba ang may-ari na tumawag sa 911? Lumapit ang opisyal ng may tahimik na awtoridad. Ang kanyang badge ay nagpapakita ng mga ilaw ng Pasko mula sa mga kapitbahay. "Esmeralda Damian, ito ang aking bahay at ang lalaking iyon ay lumusot dito." Itinuro ko si Arnold na nagtaas ng kanyang mga kamay ng mas mataas, na parang sumusuko sa isang hukbo sa halip na sa 2 pulis ng subdivision. Ang pangalawang opisyal ay lumuhod sa tabi ni Arnold. Sinimula ng pamilyar na ritual ng mga karapatan at posas habang ang kanyang kasamahan ay nakatuon sa akin. "Ano ang ninakaw, Ginang Damian?" Kinuha ko ang testamento ni Ernesto mula sa basang niyebe. Ang mga gilid nito ay madilim sa kahalumigmigan, ngunit ang teksto ay nababasa pa rin. Kinuha niya ang mga dokumento sa pananalapi, ang testamento ng aking yumaong asawa, mga stock certificate ng Boeing na nagkakahalaga ng higit sa 128 milyon at impormasyon sa bangko. Si 128 milyon? Ang kilay ng opisyal ay tumaas habang sinusuri niya ang basang mga papel. Iyan ay teritoryo ng qualified theft. Si Mang Francisco Lara ay lumabas mula sa kanyang bahay, nakabalot sa kanyang bathrobe sa ibabaw ng kanyang pajama. Ang mga tsinelas ay umaangal sa niebe habang lumalapit siya. Ang kanyang kulubot na mukha ay nagpakita ng ginhawa na hinaluan ng pag-aalala. "Francisco, ikaw ba ang tumawag sa akin?" Tanong ko. Ang mga piraso ay sa wakas nagkakasama. "Nakita ko ang isang tao na may flashlight na gumagalaw sa iyong bahay mga bandang 9, sabi niya, tumango sa mga opisyal. "Hindi ko lang maaaring balewalain iyon sa bisperas ng Pasko. Kinailangan kong hanapin ang iyong numero sa direktory ng subdivision. Nagligtas ka ng higit pa sa aking mga pag-aari ngayong gabi." Kinurot ko ang kanyang balikat, nagpapasalamat sa mga kapitbahay na nagmamalasakit pa rin na makialam. Ang opisyal ay tumingin sa pagitan namin ng may lumalaking pag-unawa. Kaya, hindi ito random na pagnanakaw. Alam ni Ginoong Rivera na walang laman ang bahay. "Siya ay kaibigan ng aking anak," sabi ko. Ang mga salita ay may mapait na lasa. Alam ng aking anak na nasa bahay niya ako para sa hapunan ng Pasko. Pinlano niya ang lahat ng ito. Si Arnold, na ngayon ay nakaposas at nakaupo sa likod ng patrol car, ay nakatingin sa bintana na may ekspresyon ng isang tao na pinapanood ang kanyang buong hinaharap na nagkakawatak-watak. Ang opisyal, kumukuha ng kanyang pahayag, ay tumango ng seryoso habang lumalabas ang mga detalye. Ang mga utang sa sugal, ang planadong pagnanakaw, ang manipulasyon ng mga tradisyon ng pamilya. Ang aking telepono ay nagring muli. Ang tunog ay matinis laban sa opisyal na kapaligiran ng crime scene. Marko sa screen na parang isang akusasyon. "Dapat ko bang sagutin?" tanong ko sa opisyal. "Sige, baka interesante ang marinig ang sasabihin niya." Tinanggap ko ang tawag. Inilagay ito sa speakerphone upang marinig ng mga opisyal. "Hello ma, nasaan ka? Nag-aalala kaming lahat." Ang kanyang boses ay may eksaktong tamang timpla ng pag-aalala at pagkalito. "Mahigit 1 oras ka na." "Pabalik na ako anak, kailangan nating mag-usap." Ang katahimikan ay kumalat sa koneksyon at halos marinig ko ang isip ni Marco na bumibilis upang bigyang kahulugan ang aking tono. "Ayos ka lang ba? Iba ang tunog mo." Magiging malinaw ang lahat sa lalong madaling panahon. Binaba ko bago pa siya makapagtanong pa. Tinapos ng mga opisyal ang kanilang papel habang pinupulot ko ang mga nakakalat na dokumento.
Bawat piraso ng papel ay kumakatawan sa isang fragment ng mana ni Ernesto na halos ninakaw ng sarili niyang anak. Ang mga stock certificate ng Boeing ay naramdaman na mas mabigat sa aking mga kamay kaysa sa pisikal na bigat nito. 30 taon ng maingat na pamumuhunan ni Ernesto, inipon piso-piso mula sa kanyang sweldo bilang guro. Kailangan naming pumunta kayo bukas upang tapusin ang inyong pahayag. Ibinigay sa akin ng opisyal ang kanyang card. Si Ginoong Rivera ay sasampahan ng kasong trespassing, attempted qualified theft, at posibleng iba pang kaso kapag naayos na namin ang lahat. Naglakad si Francisco, kasama ko papunta sa kotse habang ang mga police car ay umaalis. Ang maputlang mukha ni Arnold ay nakikita sa likod na bintana na parang isang multo ng hinaharap ng Pasko. "Sigurado ka bang ayos ka na para bumalik doon?" tanong ni Francisco. "Iyan ay magiging isang mahirap na pag-uusap." Tiningnan ko ang aking bahay sa huling pagkakataon. Ang basag na bintana, ang nababagabag na niyebe, ang korona ng Pasko sa harap ng pinto na biglang tila nang uuyam sa buong ideya ng kapayapaan sa lupa. Ang ilang pag-uusap ay hindi maaaring maghintay, Francisco. Ang ilang katotohanan ay kailangang sabihin habang sariwa pa. Ang aking kotse ay nag-umpisa. Nang may pag-aatubili sa lamig, ang makina ay nagpoprotesta. Habang umaalis ako sa garahe, ang aking mga headlight ay naglakbay sa mga dekorasyon ng Pasko sa pinto. Ang masayang pulang laso nito ay isang mapait na kaibahan sa pagkawasak ng pamilya na malapit kong ilabas. Ngunit ang testamento ni Ernesto ay ligtas sa tabi ko sa upuan ng pasahero na iligtas mula sa pagnanakaw at pagtataksil. Ano man ang mangyari sa susunod, ang kanyang mana ay poprotektahan. Nang dumating ako sa bahay ni Marco, ang mainit na kislap ng mga bintana at ang kumikislap na mga ilaw ay lumikha ng isang perpektong fakad ng kaligayahan ng pamilya. Sa bintana sa harap, nakita ko ang mga silweta na gumagalaw sa sala. Ang aking anak ay naglalakad pabalik-balik malapit sa Christmas tree habang si Olivia ay gumagawa ng kilos ng may halatang pag-aalala. Ang mga na-recover na dokumento ay nakahiga sa upuan ng pasahero na parang ebidensya sa isang kaso sa korte. Ang testamento ni Ernesto, bahagyang basa ngunit perpektong nababasa. Ang mga stock certificate na may maingat na lagdaniya mula sa mga nakaraang dekada. Kinuha ko ang mga ito nang maingat. Bawat papel ay isang sandata sa labanan para sa katotohanan na malapit kong labanan. Hindi ako kumatok sa pinto. Ito ay pamilya pa rin. Kahit na ang salitang iyon ay nalaso ng kasakiman at pagtataksil. Ang harap ng pinto ay bumukas sa isang eksena ng nag-aalalang pagiging bahay. Si Olivia ay nagtitiklop ng mga dishcloth malapit sa pasukan ng kusina. Si Benito ay nagbabasa ng magazine habang si Pasita ay nagtatrabaho sa isang crossword puzzle. Ang mga bata ay nakakalat sa karpet kasama ang kanilang mga bagong laruan. Lahat sila ay tumingin nang pumasok ako at pinanood ko kung paano nagbago ang mukha ni Marco mula sa ginhawa patungo sa pagkalito at pagkatapos ay sa lumalaking alarma habang napansin niya ang aking ekspresyon. "Esmeralda, salamat sa Diyos!" Olivia rushed towards me with genuine concern on her features. "Anong nangyari? Ang pangit ng hitsura mo!" "Tanungin mo ang iyong asawa kung anong nangyari, Olivia." Inilagay ko ang mga dokumento sa coffee table nang may sinadya na seremonya. Inaayos ang mga ito upang makita ng lahat ang pamilyar na sulat kamay ni Ernesto sa testamento. Ang opisyal na papel na may letterhead ng Boeing sa mga sertipiko. Ang mga numero ng ruta sa mga financial statement. Si Marco ay nakatingin sa mga papel na parang ang ebidensya ng sarili niyang pagpapatupad. "Ma, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo." Ito ang testamento ni Ernesto at ang mga stock certificate ng Boeing na sinubukan ni Arnold na nakawin ngayong gabi. Siya ay nasa kustudiya ng pulisya, kinasuhan ng trespassing at attempted qualified theft. Ang magazine ni Benito ay dumulas mula sa kanyang mga kamay. Stock certificates? Anong shares? Iniwan sa akin ni Ernesto ang shares ng Boeing na nagkakahalaga ng 128 milyon. Pinanood ko ang bawat mukha na iproseso ang impormasyong ito. Pagkagulat, pagkalito, lumalaking pag-unawa. Binili niya ang mga ito sa loob ng 30 taon,
Namumuhunan sa sweldo ng guro noong ang kumpanya ay nahihirapan. Nalaman ni Marco na plano kong ibigay ang mana sa mga organisasyon ng mga veterano at educational charities. Ma, iyan ang mana ng aming pamilya. Ang maingat na binuo na fasad ni Marco ay nabasag, inihayag ang desperasyon sa ilalim. Hindi mo maaaring ibigay ang lahat sa mga estranghero. Maaari kong gawin ang anumang gusto ko sa aking pera, ngunit nagpasya kang nakawin ito sa halip na makipag-usap sa akin. Si Olivia ay lumubog sa sofa, isang kamay ang tumatakip sa kanyang bibig, habang ang mga piraso ay nagkakasama. Ang imbitasyon ng Pasko, ang biglaang pagkakasundo. Lahat ay pinlano upang bigyan si Marco ng isang alibi habang ang kanyang kaibigan ay nagnanakaw sa aking bahay. Lumingon ako upang tingnan si Marco ng direkta. Ginamit mo ang Pasko. Ginamit mo ang kagalakan ng iyong mga anak, ang kabaitan ng iyong asawa. Ginamit mo ang aking pagluluksa para sa iyong ama upang takpan ang isang pagnanakaw. Ang crossword puzzle ni Pasita ay nahulog sa sahig, nakalimutan. Marco, pakiusap, sabihin mo sa amin na hindi ito totoo. Ngunit hindi na ito maaaring itanggi ni Marco. Ang ebidensya ay nakakalat sa coffee table at ang pag-aresto sa kanyang kaibigan ay nag-alis ng anumang posibilidad ng pagtatago ng sabwatan. Hindi mo ba naiintindihan ang pressure na nasa ilalim ko? Ang mga utang, ang mga taong may utang ako ng pera, ang magkano? Ang boses ni Benito ay may autoridad ng isang tao na nag-handle ng mga pinansyal sa buong buhay niya. 11 milyong piso, 11,000. Ang pag-amin ni Marco ay bumagsak sa silid na parang isang bomba. Masamang investments, kaunting sugal. Nagsimula ng maliit, ngunit lumaki ng napakabilis. Kaya, nagpasya kang nakawin ng iyong sariling ina? Ang boses ni Olivia ay nabali. Gamitin ang aming mga anak bilang mga props sa isang kriminal na scheme? Tumingala si Diego mula sa kanyang scale model airplane, nararamdaman ang mga tensyon ng matatanda na hindi niya maintindihan. Bakit lahat kayo naghihiyawan? Si Sofia ay humawak sa kanyang mga bagong art supply ng mas malapit. Ang mga colored pencil ay nakakalat sa karpet na parang mga fragment ng bahaghari ng pamilya na nagkakawatak-watak sa paligid niya. Ang iyong ama ay gumawa ng napakasamang desisyon, sabi ko ng mahinahon sa mga bata. Pagkatapos ay bumalik ako upang tingnan si Marco. Mga desisyon na nakasakit sa mga taong nagtitiwala sa kanya. Ayaw kong saktan ang sinuman. Si Marco ay nagkakawatak-watak na ngayon. Mga tao ng maingat na panlilinlang na bumabagsak sa ilalim ng bigat ng paglantad. Kailangan ko lang ng oras upang ayusin ang mga bagay, upang bayaran ang utang ko. Magnanakaw sa iyong ina sa bisperas ng Pasko. Tumayo si Benito, ang kanyang karaniwang kalmado ay pinalitan ng moral na pagkagalit. Nagsisinungaling sa iyong asawa, ginagamit ang iyong mga anak bilang alibis. Umiiyak na si Olivia ngayon, hindi ang malambot na luha ng Christmas sentiment, kundi ang magaspang na hikbi ng isang taong nakikita ang buong buhay niya na natutunaw. Gaano katagal ka nang nagsisinungaling sa akin tungkol sa pera, tungkol sa trabaho, tungkol sa lahat? Tiningnan ko ang paligid ng silid. Ang luha ni Olivia, ang pagkagulat ng mga lolo at lola, ang mga bata na hindi maintindihan kung bakit ang kanilang kagalakan sa Pasko ay naging gulo, ang aking anak na nakabaluktot sa kanyang silya na nakasandal ang ulo sa kanyang mga kamay. Ang pamilyang ito ay sira, inukit ng kasakiman ng kasing husay ng anumang talim. Ang mga shares ng Boeing ay mapupunta sa mga programa para sa mga veterano at educational funds, eksakto kung paano ito gugustuhin ni Ernesto. Kinuha ko ang mga dokumento mula sa mesa, naghahanda na iwanan ang pagkawasak na ito. Naniniwala siya sa pagtulong sa iba, sa pagbuo ng isang bagay na makabuluhan. Ginawa mong target ng pagnanakaw ang kanyang mana. Tumayo ako upang umalis. Huminto sa pinto upang lumingon sa nasirang eksena ng Pasko. Umiiyak pa rin si Olivia. Inaliw ni Benito si Pasita. Ang mga bata ay nakaupo ng nalilito sa pagitan ng kanilang mga nakakalat na laruan at si Marco ay nakabaluktot sa kanyang silya na nakasandal ang ulo sa kanyang mga kamay. Olivia,
Ikaw at ang mga bata ay laging welcome sa aking bahay. Kayo ay inosente sa bagay na ito. Umalis ako sa malamig na gabi ng Disyembre. Iniiwan ang maiinit na ilaw at ang mga labi ng kung ano ang dating aking pamilya. Kinabukasan ng umaga, ang liwanag ay sumilip sa bintana ng kusina, naglalabas ng mahabang anino sa mesa, kung saan ang mga nailigtas na dokumento ni Ernesto ay nakahanay ng maingat sa tabi ng kanyang litrato. Umuusok ang kape sa aking paboritong tasa, ang ibinigay niya sa akin 20 taon na, ang nakalipas na may nakalimbag na Best Husband in the World sa kupas na letra. Habang binabasa ko ang mga stock certificate ng may bagong pananaw, napagtanto ko na kumakatawan sila ng higit pa sa pera. Bawat petsa ng pagbili ay nagsasabi ng isang kwento. Setyembre 1995, nang ang Boeing ay nahihirapan sa layoffs at si Ernesto ay nakakita ng isang pagkakataon. Marso 2001, pagkatapos ng 9/11. Disyembre 2008, sa panahon ng financial crisis, nang ang iba ay nagbenta ng may panic at siya ay bumili ng may pananampalataya. Ang aking telepono ay nag-vibrate sa isang text, Olivia, sa caller ID na nagpasikip sa aking dibdib sa pag-aalala. Esmeralda, pasensya na. Ang kanyang boses ay garalgal dahil sa labis na pag-iyak, ngunit determinado. Wala akong alam tungkol sa mga plano ni Marco tungkol sa lahat ng ito. Olivia, wala sa mga ito ang iyong kasalanan. Ikaw ay isang mabuting babae na nagtiwala sa maling lalaki. Magpa-file ako ng diborsyo. Ang mga salita ay lumabas ng nagmamadali. Hindi nararapat sa mga bata ang isang kriminal na ama, at hindi ako mabubuhay kasama ng isang tao na kayang gawin ang ginawa niya. Ikaw ay welcome sa buhay ko palagi, ikaw at ang mga bata. Salamat, malaking bagay iyon. Ngayon, pagkatapos niyang ibaba ang telepono, tinitigan ko ang larawan ni Ernesto, naalala ang aming mga pag-uusap tungkol sa pamilya, tungkol sa mga halaga, tungkol sa kung ano talaga ang mahalaga. Siya ay magiging broken-hearted sa mga pagpipilian ni Marco, ngunit ipagmamalaki na ang katotohanan ay sa wakas lumabas. Isang katok sa pinto ang sumira sa aking pagmumuni-muni. Si Mang Francisco ay nasa porch. Ang pag-aalala ay nasa kanyang matatandang mukha. Kumusta ka, kaibigan? Masakit, Francisco, ngunit libre ako sa mga kasinungalingan ngayon. Inimbitahan ko siya sa loob, nagpapasalamat para sa isang matatag na pagkakaibigan pagkatapos ng pagkawasak ng pamilya. Ginawa mo ang tama. Ang katotohanan ay laging mahalaga kahit masakit. Sinerbisyuhan ko siya ng kape, nag-uusap tungkol sa mga praktikal na usapin, pagpapalit ng mga lock, pag-a-update ng mga sistema ng seguridad, pagre-repaso ng aking testamento upang matiyak na hindi kailanman maa-access ni Marco ang mana. Anong gagawin mo sa mga shares ni Ernesto? Tanong niya, sinusuri ang mga sertipiko. Paparangalan ko ang kanyang alaala. Mga organisasyon ng mga veterano, scholarships para sa mga estudyante, mga programa sa komunidad. Mga bagay na nagtatayo ng mga tao sa halip na nagbabagsak sa kanila. Tumango si Francisco ng may pag-apruba. Gugustuhin niya iyon. Pagkatapos niyang umalis, tinawagan ko ang aking abogado upang mag-schedule ng testamento review at kinuntak ang bangko upang magdagdag ng seguridad sa aking safety deposit box. Ang mana ni Ernesto ay poprotektahan mula sa kasakiman, gagamitin para sa mga layunin na sinusuportahan niya. Ang bahay ay naramdaman na iba ngayon, hindi nag-iisa kundi mapayapa. Ang panlilinlang ay nawala, ang pagkukunwari ay inalis. Ako ay 68 taong gulang na may mga kaibigan na nagpapahalaga sa katotohanan, isang manugang na nagpapahalaga sa integridad, mga apo na nararapat sa mas mahusay na mga huwaran. Ang aking telepono ay nag-vibrate sa isang mensahe mula kay Olivia. Gusto ng mga bata na malaman kung kailan sila maaaring bumisita kay Lola Esmeralda muli. Ngumiti ako, sumasagot, kailanman nila gusto. Magtatayo tayo ng mga bagong tradisyon. Tinitingnan ang litrato ni Ernesto sa ibabaw ng fireplace, naramdaman ko ang kanyang presensya na gumagabay sa aking mga desisyon. Ang pera na inipon niya ay tutulong sa mga veterano na makahanap ng trabaho, magpopondo ng mga scholarships para sa mga guro na tulad niya
sumusuporta sa mga programa na nagpapalakas ng mga pamilya. Ang iyong mga shares ay tutulong sa mga tao na bumuo ng mas mahusay na buhay, sabi ko sa kanyang imahe. Eksakto kung paano mo ito gugustuhin. Pinili ni Marco ang kasakiman kaysa sa pamilya, ang mga kasinungalingan kaysa sa pag-ibig, ang pagnanakaw kaysa sa tiwala. Pinili ko ang karangalan kaysa sa dugo, ang katotohanan kaysa sa kaginhawaan, ang integridad kaysa sa kaginhawaan. Ang araw ng umaga ay pumasok sa mga bintana, nagliliwanag sa mga dust particles na sumasayaw na parang maliliit na panalangin sa ginintuang liwanag. Sa labas, ang niebe ay bumabalot sa subdivision sa isang malinis na puti, nag-aalok ng pangako ng mga bagong simula. Ang hinaharap ay kumalat sa harap ko. Mas maliit kaysa sa aking pinlano, ngunit mas malinis, mas matapat, binuo sa mga pundasyon na hindi magkakawatak-watak sa ilalim ng pressure. Ang mana ni Ernesto ay ligtas. Ang katotohanan ay tinalo ang panlilinlang. Ang tunay na pamilya, ang uri na binuo sa pag-ibig at paggalang sa halip na dugo at obligasyon ay magpapatuloy. Iyan ay sapat na. Iyan na ang lahat. Ngayon, kung nagustuhan mo ang kwentong ito, i-click ang susunod na video na lumalabas sa screen dahil may isang kwento ng pagtataksil at mga twists na hindi mo pa nakikita. Ang mana ni Ernesto ay ligtas na ngayon, ginagamit para sa mga scholarship at sa mga veterano. Iyan ang gusto niya, ang magtayo ng pag-asa. Si Marco, pinili niya ang kasakiman. Sinira niya ang pamilya. Pero ang tunay na pamilya ko, si Olivia at ang mga bata, ay nanatili. Patuloy kaming bubuo ng mga bagong tradisyon. Tumingin ako sa litrato ni Ernesto. Ang katotohanan ay mas mahalaga kaysa sa dugo. Ang integridad ay nagtatagumpay. Kung sa tingin mo, tapos na ang kwento ko, nagkakamali ka. Huwag kang aalis. I-click mo ang next video sa screen dahil doon, may bago, mas matinding plot twist pa na magpapakita kung sino talaga ako. Huwag kang pahuhuli. Mahal ko.